Hello guys, for today's video, babasahin natin yung question ni Sisi. May comment siya dito. Gusto ko mag-ibang bansa. May kukuha sa akin tita ng asawa ko. Kaso kinakabahan ako baka kasi lagi ako kakausapin at mahina ako sa Ingles. Pero kahit papaano nakakaintindi naman. Pero kung mahabang usapan at makipagkwentuhan, di ko yan lang kausap ng Ingles. So yun yung concern ni Sisi. Kung dito ka sa Hong Kong, okay lang yun. May mga amo naman kasi na okay lang, may mga amo naman na yung naghahanap talaga ng yung English ba na fluent para sa anak nila. May high standard na amo din ba? Pero ako noon, nung pumunta ako dito, hindi naman ako sa English. Yung magaling na yung straight talaga mag-English. Putol-putol din. Basta masabi ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Basta maintindihan ko lang kung ano ibig nila sabihin. Yun ang pinaka-importante. Sa palagay mo, anong opinion mo about yan? Sa akin naman, kailangan makakaintindi ka lang ng mga salita nila. Yun, maintindihan mo. But very basic naman, di ba, yung English nila sa abroad, lalo na sa Middle East. Importante, makakaintindi ka ng salita nila. Maintindihan mo yung English nila, kung ano yung mga sinasabi nila. Kasi paano mo sundin yung utos ng amo mo kung hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Katulad sa mga friend ko, sinasabi ng friend ko, sinasabihan siya ng ng amo niya na air this. Pero iba kasi ang pagkarinig kasi niya air this, pakanginan niya. And iba yung pagkakaintindi niya. Ang pagkakaintindi niya, basta iba yung pagkaintindi niya. Kaya hindi, ang ginagawa niya is pinapaulit niya sa amo niya at saka nililinaw niya sa amo niya. Kasi mas lalo kang magkamali kung sundin mo lang tapos hindi mo pala naintindihan. Puro mali yung ginagawa mo kasi pag hindi mo naintindihan yung mga sinasabi nila. Tsaka sila dito, basic lang talagang English nila. Katulad nito yung isang OFWD, mahal siya ng amo niya. Kaso lang yung nagtrabaho siya doon sa Singapore, gusto siya ng amo niya, okay yung magabaho niya, pero siya yung may mali kasi hindi siya masyadong makaintindi ng English. Parang maintindihan niya pero hindi siya marunong magsalita. Una mong gawin is alamin mo muna kung makakaintindi ka ng English or tama ba yung naririnig mo, ganun. Kasi ang isa pa na problema dito yung slang kasi magsalita yung Chinese. Yan ang English, problema. pero yung pagkasalita nila hindi clear ba? Oo, hindi clear. So, yung iba kahit magaling sila mag-English, marunong sila mag-English kung hindi nila mag-gets agad yung ibig sabihin ng amo nga pagkaslang, walay din, palpak din, doon sila pumapalpak. Pero pag hindi mo, basta pag ang tandaan mo lang, pag hindi mo naintindihan, paulit mo lang, tanungin mo ulit. Kasi mahirap yun, para ka lang sumusunod sa hangin na hindi mo naintindihan yung Mayroong example yan, yung helper ng friend ng amo ko dati. Ang inuutos daw ng amo, hindi gusto siyang i-terminate ng amo niya. Kasi iba daw ang inuutos sa amo niya, iba yung ginagawa niya. Parang gusto na amo niya i-brush yung carpet. Ang ginawa niya, nilabhan niya daw, yung gano'n, parang i-brush lang ng tapos nilabhan niya daw. Tapos yung iba naman na instruction, parang hindi niya nagagawa mabuti yung instruction, hindi niya daw naiintindihan. Ang gusto ng among ipalabas, hindi niya naiintindihan ang instruction ng amo. Kaya iba-iba yung ginagawa niya, kaya gusto ng amo na i-terminate na siya agad. So yun yung mga example na pag pumunta kang abroad na hindi ka nakakaintindi ng English. So, Sa una okay pa yun. Sa una okay pa yun. Pasensyahan ka ng amo mo kasi bago ka pa lang. Pwede mo ma-explain na ma'am, hindi ko masyado na-gets yung English mo kasi first time ako dito sa abroad, pwede mo sabihin. Pero pag matagal ka na, halimbawa ilang buwan na parang na-stress na yung amo mo, parang ma-exit na rin yung pasensya kasi ng mga amo mo. Parang dapat fast learner ka rin. Madali ka lang pumick up, yung ganun. Kahit na hindi ka marunong mag-English, basta mabilis ka lang pumick up ng mga salita, okay yun. Okay na yun. Tsaka, as in naman na hindi naman na kailangan na makapagsalita ka talaga ng straight kasi yun yung concern niya. Pag kinausap ko siya na magkwentuhan na ng very straight na English, hindi niya na daw yun makakausap. Pwede ka naman sumagot na kahit konti, kahit na 2 word lang or 3 words sa usapan nyo, every usap nyo 2 word. Hindi naman kailangan na complete sentence talaga yung isa. Kahit ngumiti ka lang. Yeah, okay na yun. Ngumiti ka lang. Basta ma-express mo lang yung gusto mong ipahiwatig. Okay na yun. Ibig sabihin, may response ka sa kanila. Kasi hindi naman pwede na kausapin ka nila, wala kang response. Siyempre,
wag lang yung sabihin, yung mali mo, tawa ka, wag mong gawin. So yun sis, so huwag kang mag-alala kung kahit nasa Middle East, okay lang naman yan. So huwag kang mag-alala kung hindi ka makapagsalita talaga hindi ka magaling talaga sa English. Kasi Pero siguro, nakakarinig naman siguro ng mga foreigner dyan sa atin, ganun lang din yun. Magsalita yung mga kung ano yung magsalita dyan ang mga foreigner, kung nakasaak mo yan, ganyan din dito sa wala abroad. namang pagkakaiba, English, parehas lang yan. So walang problema yun. Masasanay ka din. Na syempre, pag na-hire ka na, advanced learning din, mag-search ka din, paano sabihin yung ganito, paano sabihin yung ganyan. Sana maliwanag yung explanation natin sa kanya para hindi siya mawalan ng pag-asa. Oo. Try mo lang sis, try lang. Wala namang masama kung try natin. Pero pag yung English lang problema mo, ibawiin mo na lang sa performance. Pero basta ang maano namin sa'yo is hindi naman talaga fluent ang importante mag-abroad. Hindi naman importante na fluent ka talaga sa English. So, the main point is, naiintindihan mo at nakakaintindihan. At na-express mo yung gusto mong sabihin, yung ibig mong sabihin yun. Importante na-intindihan niya ang salita, utos at sinasabi ng amo niya para hindi siya magkamali. Dito nga sa Hong Kong, mga pang-Chinese, diba? Sumisinyas lang yung mga Chinese pag hindi makapagsalita. Salita na English, yung iba hindi marunong ng English, sign language, lalo na yung mga matatanda. Pero sa ngayon, ngayong generation nila, na sila sa English, marunong na. Kahit hindi fluent, at least almost na marunong. Yung mga makakanta lang ang hindi talaga yung mga old. Sana nakatulong sa iyo yung video na to na na-encourage ka kahit pa paano. So hanggang dito lang. Thank you for sharing sa opinion mo and Thank you for watching. Yes. Please subscribe Lency Vlog. yes, i-subscribe nyo din guys, Lency Vlog. Thank you. Thank you so much Bye-bye. guys. Thank you. Bye-bye.